Hello po sa inyo. Ito po yung Chef for Information Technology Solutions. So, sa oras na ito, meron tayong re-reviewin or isa-set up na CKT Echo na biometric, attendance biometric. So, disclaimer lang po, hindi po kami ang distributor ng CKT Echo. So, hindi rin po kami ang nagbebenta. Kung interesado po kayo sa produktong ito, pwede ako mag-iwan ng link sa description box. So, tinuturo lang po namin para makatulong kami sa mga merong ganito kung paano siya gamitin. Since may knowledge kami kung paano siya gamitin, kung paano siya i-set up. And ito na rin yung way para may promote namin yung payroll system namin na software. Kasi related naman siya dito. So, kumbaga, kapag na-export mo yung daily time record o DTR dito, pwede mo siyang i-upload sa payroll namin at mag-generate ng payroll na meron ng deduction katulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, unlike dito, wala siya. Attendance lang. So, ito, pakita namin sa inyo kung paano i-set up to. So, ito yung CKT Echo. So, ang model niya is countertop TA terminal. So, yan. Subuksan natin. Yan. So, mga laman yan, unang-una, nandyan yung pinaka-charger, yung adapter. Yan. So, meron din yan na meron siyang 3M adhesive. So, kung gusto mo siyang idikit, pwede. So, meron din siya dito na flash drive. Kapag i-export mo yung mga report, katulad ng DTR, yung mga attendance, tsaka yung mga settings. Yan. Meron silang free. Kasama na siya. Yan o. So, punta tayo dito sa pinaka main product. Pakita namin sa inyo kung paano siya i-set up. So, ito yung itsura niya. Kaya tinawag siyang tabletop kasi papatong mo lang siya. Kaya ayusin natin ito para makita nyo. Yan. Kaya siya tinawag na tabletop para ipatong. So, dito mo siya didikit yung adhesive para dikit sa table. Yan. So, itsura niya, andito yung pinaka biometric. So, meron dito yung screen. Ito yung mga, yan, meron din siyang sa adapter, tsaka yung sa USB, yung flash drive. So, tingnan natin. Kung pinatong mo, ganyan magiging itsura niyan. So, pinaka-on yan, dito. Yan. So, pansin nyo, bigla siyang umilaw. So, ilaw din yung nandito. Yan. So, automatic mapansin nyo, dito, ito yung oras. So, military time siya. Tapos dito, yung date. Year yung una, month, tapos yung day. So, mapansin nyo, yung battery. Yan, para makita nyo yung battery. Yan. Ito yung battery. So, kapag lobat na yan, charge nyo lang hanggang sa mapuno. So, ang unang gagawin natin dyan, pindutin nyo itong OK. Yan. So, nandyan yung mga features, yung user, department, shift set, report, system, data management record, tsaka system information. So, bago tayo pumunta sa user, so, una nyo isa-set up, itong shift set. So, enter OK. Yan. So, pag pinindot mo yung OK, makita mo yung attendance rule. So, pwede ka maglagay ng 5 minute tsaka yung 5 minute na kapag late siyang pumasok. Yung grace period na tinatawag. So, meron tayong tinatawag dito sa baba. Pag binaba nyo, ito yung default shift. Pwede mo siyang piliin kung yan. Pwede mo piliin kung regular, yan, o shift to.
Maya pakita ko sa inyo kung paano mag-create ng default shift. So ito, kung gusto mong may pasok ng Sabado at Linggo, i-yes mo lang yan. So ito yung pipindutin mo yung left. Yan, para makita nyo yung daliri ko. Yan, no. Kung walang pasok na Sabado, inono mo lang. Then yes kung gusto mo. So kung gusto mo siyang escape, click mo lang to. Yan. So ito yung shift setting. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede siyang regular o yung shift 2 o yung tatawag na custom. So pag sinabing ko custom, ibang schedule siya, ibang oras. Kung ang pasok is 8 to 12, tapos yung isa naman, ang labas niya, ito, mga 5 o'clock o 6 o'clock yan. So, kumbaga isa-set up mo dito, on duty, off duty. Dalawang timetable lang siya. So, ibig sabihin, sa umaga, tanghali, yung lunch, tapos pasok ulit, tapos labas, tapos yung OT. Bali 3 pala. Yan. Kung gusto mo siyang baguhin, punta ka lang dito. Yan. Yan. Baba lang, may pinaka-arrow naman di ba? Ito yung arrow, left and right. Tapos, pag gusto mong i-delete dyan, gusto mo yung gawin siyang 9. Yan. Gawin mo lang 9. Yan. Babaguhin mo lang. May arrow naman yan Yan Kaya masusundan mo. So, kung gusto mo na siyang i-save, click mo lang yung okay. Yan So, balik na siya doon. Ito naman yung schedule. Yan. So, wala naman masyado importante sa schedule. Skip na tayo. So, ito naman yung department. Normally, nilalagay dyan kung logistic ba siya, company. Kung gusto mong i-edit yung company, click yung okay. Yan. Pwede mo siyang i-edit. Katulad nito, gagawin natin siyang regular. Diba sinet natin kanina 9 to 6 o 9 to 5. Yan. Yan. Kapag na-set mo na yung company, pwede ka rin mag-add ng, mapansin mo naman, diba? May nakalagay dito, 3. Diba? 3. Pag kinilik mo yung 3, mag-create ka ng bagong department. Halimbawa, let's say logistic. So, mapansin nyo, paano ba i-create yung logistic? So, kiklik mo na itong okay. So, mapapansin mo dito, caps lock siya. Kung gusto mong capital letter lahat, down mo lang, down lang. Lahat. Kung gusto mo ng symbol, o small letter lahat, yan. Kung symbol, ganyan na mangyayari. So, try natin mag-create para mas malinaw. Yan. So, halimbawa, sales na lang yung pinaka-department, sales. So, syempre, nandito yung S. I-click mo to. Yan. Ipili mo, S. So, automatic lalabas yan doon. Tapos yung A, yan. Tapos yung L. Yan. Tapos ito. Tapos yung S. Sales. Yan. Yan. Tapos baguhin mo yung nasa baba. Escape mo muna. Para bumalik ka. Down mo siya. Tapos ito, right. Left. Regular. Yung sinetup natin kanina. Then okay. Yun. Pagpasin mo meron na. Kung gusto mo siyang i-delete, i-press mo daw yung 0. So pag pinress mo yung 0, madi-delete yan. Pag edit, okay. Yan. Up and down, may mga may mga arrow naman. So, escape mo na yun dyan. Tapos, ang sunod mong gagawin is itong user. Yan. Kasi nito yung user, mag-create kayo. Pag mag-add ka ng user, ito yung kiklik mo, add user. Pero kung may edit kang user lang, click mo yung user management niya, katulad yan. Yan. Escape natin. Add tayo ng user. Yan. So, mapansin mo yung ID, huwag mo nang babaguhin yan. Kasi yung ID, yan yung pagkakasunod-sunod. Halimbawa, ilagay natin, syempre, kiklik mo ulit itong okay. Yan, para lumabas yung letter. Tapos, halimbawa, lagay natin ang pangalan ay, yan, test.
Test na lang ang pangalan. Yan, tapos T. Yun na lang, ganyan. Yung iba nagtatanong kung paano daw yung space. So, ganito po yung space. Lagay mo muna doon sa symbol. Pansinin mo yung 5, wala siyang nakatapat. Di ba yung 6 meron dito yung percentage, tapos yung 4, dollar size. Click mo yung 5, ito 5, magkaka-space yan, di ba? 5. Tapos, balik ka ngayon doon sa letter. Lagay mo, halimbawa, 1. Ito na lang, A. Yun na, nagka-space siya. Test A. Yan. Ganun po yung sa space. Tapos ngayon, sisave na natin yan. Escape mo muna para makarating ka doon. So, ito na yun. Kailangan mo munang i-enroll yung finger password mo. So, ganito. I-click natin to. Enroll FP. Ibig sabihin, finger password. So, okay. Yan. So, balik ko yan 3 times. So, nakalagay dyan 3. So, gaganon mo. Yun o. Sabi, second scan. Third scan. Oops. Duplicate error. Place finger. Yan. Success. So, mapasin nyo, meron na. So, kung gusto mong lagyan ng password, halimbawa, ayaw gumana ng finger mo, yung password na, halimbawa, 1, 2, 3. So, i-okay mo. Yan. Halimbawa, sabi niya, maximum ng 8 character. So, lagyan mo hanggang maka 8 character ka. Yan. Sample lang naman to. Tapos yung confirm password. Yan. Tapos okay. Yan. Meron ka ng finger password. So yung company, halimbawa, pwede mo siyang gawing sales. Ito yung department yung sinasabi ko kanina. Tapos yung user, ito para doon sa may mga may-ari, kung gusto nyo maging pinaka-admin, i-click mo lang yan. Kasi pag naka-admin yan, hindi nila ma-access yung buong system. Pero kapag naka-user yan, halimbawa, walang admin, hindi yan ma-access. So, yan. Back natin. Teka. Balik na tayo. Yan. User na lang muna natin. Sus. Yan. Yan, mapapansin nyo, tatlo na. So, escape natin. So, yun yung mangyayari. So, dito naman sa system, dito mo makikita yung auto switch. Yung mag-a-appear doon sa account mo. Yan o. Check in, check out, break in, break out, OT in, lunch out. Yan. Depende sa oras. So, kung gusto mo mag-create niyan, kiklik mo lang yan. Yan. Babaguhin mo lang yung oras. Dapat yung state niyan, ito, lagi naka-on. Kasi kung hindi naka-on, hindi lalabas dito sa monitor kung ano ba yun, kung lunch out na ba o break time. So, kailangan ma-set up nyo yan. Escape natin. So, kung gusto mo baguhin yung format ng date, yan. Babaguhin mo lang yan. Tapos yung... So, ipakita ko muna sa inyo yung bago tayo magpunta doon sa record. So, escape tayo. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na switch. Automatic switch. Makikita dyan kung OT, naka-OT. So, halimbawa kung umaga, 8 o'clock, 9 o'clock, punch in yun o check in kung tawagin. Pag tumapat ng tanghali, kung ano, depende kung ano yung sinet mo doon. Pag tumapat ng tanghali, lalabas dito, lunch in o lunch out, parang ganon. Kasi kapag hindi mo in-on yun, walang lalabas dito, puro check in lahat. Kaya dapat malinaw to. Yan.
Yung battery nito, tumatagal siya ng 8 hours. So, kapag full charge siya. So, yun yung kagandahan yan. So, ngayon, try natin yung sa record. Ito, kapag hindi ka nakapag-create ng admin, ma-access yan. Ayan, parang ganyan. So, ito, pakita ko sa inyo kung paano mag-export ng kwan. Ito yung USB, di ba? Ayan, ito yung USB. So, yan. Isasaksak muna siya dito sa likod para kunin yung data. Yan. So, pag naisaksak mo ng ganyan yan, so, punta ka ulit sa menu. Pupunta ka ngayon doon sa report. Yan. Punta ka sa report. Yan. Click mo yung okay. Yan nakalagay dyan. Download attendance report. Download attendance settings report. Pwede ka rin mag-upload ng settings report. So, yan. Tapos i-okay natin to. Download attendance report. Papansinin nyo processing. Yan. So, yung number 2, yan yung ID number ng empleyado. Nakukunin nyo. Sana nakikita nyo. I-installate. So, ngayon, ayan. Yan, para kita nyo. Yan. Kung kukunin mo yung start to end, halimbawa 30 days o 15 days, babaguhin mo lang yung babaguhin mo lang yung day. Halimbawa, ito, 1. Tapos yung sa baba, babaguhin mo, halimbawa, 30 days o 30. Halimbawa, back natin to. Yan. Halimbawa, March 30, ganyan. So, ang iraran niyang report, yung buong buwan. Kung gusto mo naman, 1 to 15, ganun. Depende. Tapos, i-okay mo siya. Invalid kasi nga, kaya na invalid po yan, hindi, dahil lang laman lang nito ay yung day 1, yung kanina ko lang ginawa. So, balik tayo dito. Gawin natin siyang 1. 1 lang. Kasi walang laman siya eh. 0, 1. Yan. Okay. Yan o. Processing siya. Pag save siya sa USB, then kapag na-save mo, okay mo, tapos tatanggalin mo yung USB, then ilalagay mo, isasaksak mo sa laptop o sa computer para makuha mo yung DTR. Doon makikita, naka-Excel siya. Naka-Excel. So yun. Skip natin. May papakita lang ako sa inyo. Yan. Yan. Pag may gusto kayong hanapin na record, ilagay nyo lang yung ID number. Halimbawa, 2. Tapos lagay nyo yung day. Yan. Tapos, start to end lang. From tsaka to lang yan eh. Then okay. Ayan o. Yan yung mga punch-in kanina. So, yun yung mga oras. Ayan. So, pwede mong i-click to. Pag kinilig mo, makikita mo kung ano yung status. Meron dyang 3, yung state yung 2. Pag sinabing 3, break. Pumasok siya. After ng break, breakout siya. Kumaga tea break o coffee break. Tapos yung 7, nag-in siya noong 13:22. So, lunch in yan. After ng lunch niya. So, yun yung pag-check niya ng status. Yan, ganun lang yun. Data management. Moran ko lang naman yan. So, yan. So, yun. Sana may natutunan kayo. Ito, panghuli na. Kapag walang admin na username, ma-access yan. Pero kapag may username, halimbawa ito, testingin natin para makita nyo kung ano magiging itsura. Ito, yan, user management tayo yung ito.
Itong test 1. Yan, yun na lang yung edit natin. Ito, gawin ko siyang admin. Yan, okay. Yan. Escape ko, ito yung mapapansin nyo. Yan na. Hindi na siya kailangan na ng admin. Kailangan na makapasok ni admin. Hindi katulad kanina, walang admin. Pwede natin pindutin yung loob ng system. Pwede natin i-access. Since nakapagkuha na si admin, kailangan na lang natin gawin ito. Ako yung admin. Teka lang. Ayan, nakapasok. Kasi admin yung ginamit ko. So, pag hindi kasi admin, hindi ka makakapasok. At ang pindot mo dito, sa button na to, hindi ma-access itong loob. Kumbaga, more on punch in. Magpa-punch in lang, tsaka punch out lang yung mga user. Pero kung tatanggalin natin yung pagka-admin ng isa, kumbaga lahat user, tulad nito. Kasi mapansin nyo, may asterisk Yan Ibig sabihin yan, admin yan. So, yan. Ibabalik ko na sa dati para safe. Baka mamaya, hindi gumana Ayan. Nawala yung asterisk, wala ng admin. So, kapag lahat yan, username o user lang, makaka-access sa loob. Kaya dapat may isang admin para hindi mabuksan yung loob. More on punch in, punch out lang siya. So, pansin nyo. Thank you. Magsasalita ng thank you. Pero kapag mali yung punch in mo, magiging, Try again. ganyan ang mangyayari. So yun, sana may natutunan kayo at nakatulong itong simpleng demo na to para doon sa mga may gamit ng CKT Echo na countertop TA terminal. Kasi usually wala silang demo talaga ng ganito. At least ito, kahit paano makatulong. So kung interesado naman kayo sa payroll system, nag-offer kami ng payroll, pwede kayo mag-comment sa baba. Pero kung may mga tanong kayo regarding dito, kung paano gamitin, pwede kami makatulong at makakapag-comment. Pero kung regarding sa support na medyo technical na at hardware na yung issue, o yung mga pagkoconnect ng mga LAN, mga pagkoconnect sa computer, hindi na po namin sakop yan. So ito tinuro namin para lang makatulong yung mga basic, kung paano siya i-set up, paano siya gamitin. Hanggat kaya namin na masagot, sasagutin namin yung mga comment nyo. And yun, kung willing kayong magkaroon ng payroll system, comment kayo sa baba or visit kayo sa website namin. Nasa may description box tsaka yung mga namin, mga social media account. So sana nakatulong ito sa mga mayroong ganitong model ng biometric. So thank you po sa inyo and ingat po tayo lagi.